Hi! Welcome to... Ano nga ulit? Ano pa rin? Podcast! Uy, ano nga pag-uusapan natin today? Pag-uusapan natin today about sa Cavite Mutiny. Pero ano nga bang muna yung mutiny? Sa Tagalog, ang mutiny ay pag-aklas. Ito ay ginagawa ng isang community kapag meron pang abuso ng kapangyarihan o di kaya ay panloloko ng mga nasa gobyerno. So basically, nag-aklas ang Pilipino. Yes, tama. Yun. Ang pagkakaalam ko kasi, ang mga Filipino people ay nag-aklas noong January 20, 1872 laban sa Spanish sa Cavite. And merong estimated doon na 200 military personnel. Yes, tama. At ang pag-aklas na ito ay pinamunuan ng isang Sergeant Fernando Labatin. Di ba half Spanish, half Filipino siya? Yes, tama. At isa yun sa mga naging dahilan kung bakit siya ang namuno sa pag-aklas na yun. Kasi pinupuli siya ng mga Spanish na half Spanish siya at half Filipino. Pero di ba ano siya, namatay siya during yung pag-aaklas na Tama. Namatay siya sa may Fort Santiago. Pero guys, alam niyo ba, isa sa highlight ng pag-aaklas sa Cavite o Cavite Mutiny ay yung tatlong paring martyr, which is sina Padre Gomez, Padre Burgos, at Padre Zamora. Sila ay napatunayang guilty na nagre-rebellion sa Spanish kasi kasama sila sa nagkaplano ng pag-aaklas sa Cavite o yung Cavite Mutiny. And sila ay, dahil doon, sila ay pinarusahan ng kamatayan, which is yung execution nila, yung ginarote sila. Yung garote, yun yung metal collar na ilalagay sa ganito mo. Then, sasakalin ka naman kami sa ikay madeds, mamatay. Pero di ba merong dalawang version ng story patungkol sa Cavite Mutiny? Oh. Parang kumbaga merong version ng story ang Filipinos and meron din version ng story ang mga Spanish. Oo, yung version ng Spanish, sinulat siya ni Jose Montero y Vidal. Isa siya sa mga kilalang Spanish historians kasi isa siya sa mga pinakamatalino. Tapos nung nangyari yung Cavite Mutiny, naninirahan na siya sa Manila. So sa version nila, yung mga Filipino daw ay nakakuha ng idea para makapagplano sila ng pag-aaklas gamit mismo yung mga sariling gamit ng mga Spanish, which is yung mga books nila, mga pamphlets nila, pati na rin sa mga speeches tsaka sa preachings nila. Kaya rin marami pinatay ng Spanish dahil din sa mga gamit nila. Kaya nakagawa ng plano ng mga Filipino laban sa kanila. Yes, correct. Pero ayon naman sa Filipino version na sinulat naman ni Dr. Trinidad de Tavera na kung saan nagsimula ang Cavite Mutiny ay dahil sa pag-abolish ng dating general na si Esquerba sa kanilang karapatan ng pagbabayad ng annual na buwis o tribute at dun sa pagsapilitang pagpapatrabaho sa kanila ay tinatawag dating polo. On January 20, 1872, 200 Filipino soldiers and workers tagged the Cavite Mutiny, which was a short-lived but served as a cover for the Spanish suppression of the emerging Filipino nationalist movement. Surprisingly, the government's stern reaction ultimately aided the Spain's national movement. Despite the fact that the mutiny was quickly put down, the Spanish government, under the reactionary governor Rafael de Izquierdo, exaggerated the event and used it as a justification to repress Filipinos who were pushing for political reform. A number of intellectuals from the Philippines were detained and accused of plotting with the mutineers. After a brief trial, 3 priests, Jose Burgos, Jacinto Zamora, and Mariano Gomez, were executed in front of the witnesses. The 3 later became the martyrs for the cause of the Philippine independence and were sacrificed. The Spanish version of the Cavite Mutiny of 1872 was written by the Spanish historian Jose Montero y Vidal in his book entitled Historia General de Filipinas. Biased that the Dr. T.H. Pardo de Tavera commented that he, in narrating the Cavite episode, does not speak as a historian. He speaks as a Spaniard bent on the perverting the facts at his pleasure.
He is mischievously partial with the unsupported by the positive documentary evidence. This Spanish historian exaggerated the mutiny of a few disgruntled native soldiers and laborers into a revolt to overthrow the Spanish rule, a seditious movement and involve the innocent Filipinos.